kapuches? Okay. Ito parang gusto mo. Yay! Hi mga kapuches! Okay. 1, 2, 3. Sabay mo ba tayo? 1, 2, 3. Hi mga kapuches! Thank you po! Alden! Alden! Kalimutan ka! Alaga! Basta. Alden! Iyak muna. Hello Kathden fans! Magugulat kayo sa vlog na ito mga kasambreros, kagaya ng paggulat ko sa vlog na ito or sa balitang ito mga kasambreros. So, nagulat ako kasi sina Megan Yang at saka si Micael Daez ay idol, no, or nahangaan pala ito ni Sir Alden. So, ang post dito ng isang admin, congrats Megan and Micael, kayo pa naman dalawa ang idol ni Alden Richards. Yung nanggugulat na kasal na pala. So, tapos kasal, tapos may baby na mga kasambreros. So, parang baka ito na yung mangyayari sa Kathden mga kasambreros. Kasi nga si Sir Coco Martin, di ba? Idol din niya ni Sir Alden. Nakita ko one time, parang nagkasama sila nag-usap. Tapos sabi niya, parang gawin natin yan. Parang ganun sa FAMAS o sa FAMAS pala yun. So, parang gagawa ng, parang nag-uusap-usap, pasegway-segway na mag-uusap na gagawa ng pelikula and so on. So, pero ngayon ay marami pang schedule talaga Sir Alden ko, kaya hindi na tuloy-tuloy mga kasambreros. And then, yun nga, no, nagulat din ako kasi, di ba, parang wala namang formal wedding. Ito sina Micael Daez, mga kasambreros, at saka si Ma'am Megan Yang nga, na Miss World 2013. So, sabi ng GMA dito, ayun, welcome to the world, baby Daez. Megan Yang and Micael Daez have welcomed their first child together on Instagram. Micael shared a heartwarming video compilation showing their journey before Megan gave birth and ending the reel with clips of them as a family of 3. So, napaka no? Sana hindi sila maghiwalay mga kasambreros kasi talagang ngayon ay uso ang hiwalayan mga kasambreros ng sa showbiz, no? Maliban na lang siguro kina Ma'am Marian Rivera and other personalities like Aga Mulak and so on mga kasambreros. So kasi sila Aldra Brenica, no, talagang Richard Gutierrez naghihiwalay mga kasambreros. So panalangin natin na magtagal. So another na ikinagulat ko dito mga kasambreros, itong itong kuha pa napansin ng admin or ng mga tao, yung kulay blue na suot ni Ma'am Catherine dito sa Nutri-Chunks niya. Ito yung video pala mga kasambreros, kasi yung nakaraan ay pictures lang po ang shinare ko mga kasambreros dito sa TV commercial shoot nga nila sa studio ni Ma'am Catherine, no? Shoot nila sa Nutri-Chunks na sa mga aso nga mga kasambreros sa dog food. So puchis na mga kapuchis. Hi mga kapuchi. Hi mga kapuchis ang tawag niya sa mga followers at saka kanyang mga babies na 4 babies mga kasama. So kulay blue, di ba, ang favorite color ng suot ni Sir Alden. Hindi ko alam kung ang management ng Nutri-Chunks ang nag-decide ng kanyang susuoting pang ibaba mga kasambreros or itong fit na pantalon, ang tawag dito, leggings, or siya ang nag-decide na kulay blue ang na na isusuot mga kasos. Pero alam natin ang favorite color ni Sir Alden ay color blue mga kasambreros, kung kaya wag na tayo magtaka. Kaya yun nga mga kasambreros, no. So sobrang kulit kasi ang pictures na yun na share ko nung nakaraan kahapon yata yun, tapos ngayon yung video niya mismo mga kasambreros. So and then ito sobrang kulit din ito mga kasambreros kasi yung kakulitan ni Sir Alden, yung padila-dila niya ay nakarating na sa sa Dubai. Yung Bini kasi na si Bini Maloy ay talagang kahit na si Bini Joanne yata yun, parang inahangaan nila si Alden Richards mga kasambreros. So parang kinanta nilang kalimutan na kasi di ba nag-concert yung Bini sa Dubai nga mga kasambreros. Sobrang sikat nitong Bini. Nag-break din sila ng record sa buong mundo mga kasambreros bilang sikat na female group nga mga kasambreros. So sobrang nakakatuwa na sobrang kulit mga kasambreros na si Sir Alden ay trending at viral nga dito sa kanyang sa kanyang padila-dila.
And then ito, si Angel yata or si Risa ang nag-Instagram story itong si Bailey, mga kasambreros, no? At saka si Angel na may parang ginagawa siya. Teki itong si Angel, no? Ano itong ginagawa ni Angel? Para siya may naayos na parang mga hindi ko alam kung ano to, no? Pero baka project nila sa school, mga kasambreros. And then ito, si Sir Alden, yun pala yung sabi niya nung nakaraan na Pokemon. Yung hinahanap niya pala, kaya pala siya, din, kasi bumili siya ng Pokemon dito mga sa Thailand. Tapos si Baby Avi, naglaro na naman sila ng Pokemon, mga kasambreros. Si ang Alden, yung parang dinosaur. Tapos si Baby Avi naman, yung si Bulbasaur, mga nag-alabata na talaga ito si Sir Alden. No, talaga sobrang tuwa siya sa mga bata, mga kasambreros. Hilig na hilig niya yung mga baby, mga kasambreros. Huwag ka mag-alala, Paps, kasi baka pagkatapos mo sa aviation school ay achievable na yan. Pero no pressure at all, kasi hindi dyan, sabi nga ni Sir Alden, hindi sa asawa or sa jowa nakasalalay ang ating happiness or yung ating yung ating kasiyahan sa buhay. In general po, mga kasambreros, kung kaya ay wag nating i-pressure si Sir Alden, because he knows exactly what to do when it comes to handling and getting into relationships. Alright, so yan na actually sa ating Kathleen items, mga kasambreros, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang ating Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasambreros, ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Sandy versus Rocky. May kwento dito, mga kasambreros, sa Matthew, no? Verse or chapter 7 verses 24 to 27. Therefore, whoever hears these sayings of mine, Jesus Christ speaking, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them, he will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. So, meron akong ipapakilala sa inyong mga characters, mga kasambreros. Ito nga sina Sandy at saka si Rocky, no? Sino yung gusto mo dito na character, mga kasambreros, no? Comment po kayo sa comment section. So ang Matthew 7:24 to 27 ay nagre-represent ng napakalinaw, very vivid, mga kasambreros, na parable na kung saan ay ikinukumpara ni Jesus Christ yung dalawang builders, kaya dalawang uri ng character, dalawang uri ng tao, mga kasambreros. Yung isang builder ay si Rocky, no? Yung kanyang bahay ay pinatayo niya sa isang bato, no? Concrete, mga kasambreros, na bato. Tapos yung isa naman ay si Sandy, no? Sand, mga kasambreros, or buhangin. So pinatayo niya ang kanyang bahay sa sa buhanginan, mga kasambreros. So yung characters na ito ay napakahalaga sa ating buhay. And Jesus Christ, yung parable niya na to ay may lesson, significant lesson na dapat nating matutunan, mga kasambreros. And sa story, no, na narinig natin, yung wise man, matalinong tao, ay nagre-represent ng yung mga nakarinig ng Word of God. Kaya nakarinig ng scripture, mga kasambreros. And tapos ginawa nila yung salita ng Diyos. And siya si Rocky, no? Yan po yung mga nag-build ng kanilang foundation of character, of faith, mga kasambreros, pananampalataya at prinsipyo sa matatag na pundasyon, si Rocky. So building their lives on a solid foundation. In contrast, yung contrast dito ay foolish man, no? Symbolizes those who ignore divine guidance, leading to a weak, unstable life structure. So yung si Sandy, mga kasambreros, ay sila yung mga nakarinig ng salita ng Diyos. However, hindi nila sinunod ito at masinod nila yung kanilang gusto, mga kasambreros. So ano yung mga lessons na dapat natin matutunan? Una, importante na meron po tayong solid foundation. Okay, solid na prinsipyo, mga kasambreros. Kagaya ng isang bahay na kailangan ng matibay na base, matibay na base, mga kasambreros, matibay na pundasyon para mag-endure, para mag-last, para hindi maapektuhan at hindi masira
kapag dumating ang unos ng buhay, kapag dumating ang problema, kapag dumating ang masamang panahon, kapag dumating ang challenges sa relationships, sa finances, sa mental health issues, sa sa physical, no, kahit anuman mga kasembreros, sa patience for example, may mga challenges tayo. Our lives need a firm foundation based on values and principles. These can include our beliefs, personal integrity, and the relationships we cultivate. Building on a strong foundation enables us to withstand challenges. So, kung kaya may mga mag-asawa, may mga magjowa na naghihiwalay mga kasembreros kasi hindi founded, hindi solid yung kanilang pundasyon mga kasembreros. That is why it's really important yung ating lesson number 1. Kailangan solid yung ating foundation mga kasembreros, and ang pinaka-solid na dapat natin na kapitan at saka rooting mga kasembreros ay ang salita ng Diyos by obeying them. Number 2, yung role of knowledge and action. So it's very important na magkaroon tayo ng knowledge. Kung knowledge without action is meaningless, kasi alam mo yung bagay pero hindi mo ginawa, so meaningless, useless siya mga kasembreros. Alam mo nga yung salita ng Diyos pero hindi mo enact out, hindi mo sinunod, hindi mo ginawa mga kasembreros, so useless din siya. So the wise builder in the parable not only hears Jesus' words but also implements them. So yun nga si Rocky mga kasembreros, ayan, narinig yung salita and then ginawa niya. So this demonstrates that true wisdom lies in applying what we learn, ensuring our foundation is not just theoretical but practical. So hindi mo lang narinig at saka na-digest ng iyong isipan mga kasembreros, but you act them out. So number 3 na lesson, facing life storms. So kailangan hinaharap natin yung anumang challenges, hindi mo dapat takbuhan ang problema kasi the more na tumatakbo tayo, pero depende sa problema siguro, pero mas maganda na hinaharap natin. Let's say meron kayong hindi pagkakaunawaan, so you confront, kailangang mag-usap kayo at saka magkaroon ng peaceful na conversation mga kasembreros para ma-resolve mga kasembreros. So yung next na lesson dito is mag-establish tayo ng malinaw na life goals mga kasembreros. So i-define mo ano nga ba yung nagmamatter talaga sa buhay mo. Ito ba? So napakahalaga na magkaroon tayo ng practical at saka mag-establish tayo ng malinaw na mga goals sa buhay mga kasembreros. Hindi mo yan ma-realize kapag bata ka pa, pero kapag nasa 30s, 40s, 50s ka na, and then you achieve nothing, ay parang masabi mong huli na, hindi pa naman huli ang lahat, pero nandun ka na sa 50-50 mga kasembreros na pag-establish kasi nga nasa edad ka na dapat ay bata pa lang ay nakapag-establish na tayo ng malinaw na life goals. Create supportive relationships. So napakaganda nito, kailangan sa pamilya, sa mag-asawa, sa mag-anak, sa magulang, kailangan meron tayong supportive na relationships, and that should be founded sa salita ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig. So kapag nilagay natin si Jesus Christ sa ating gitna mga kasembreros, ibig sabihin siya yung sinusunod natin sa tahanan, hindi man perpekto but nangingibabaw ang pag-ibig mga kasembreros because God is love. So next one is a practice resilience. Life challenges will test your foundation. However, embracing resilience will prepare you to face these trials. So resilience, yung parang yung parang spring na kapag bumagsak, kapag na bumabangon siya ulit mga kasembreros. So that's resilience. And then the last one, which is very important and very vital, ay yung implement spiritual disciplines. So kailangan talaga may spiritual discipline tayo. Kapag merong, di ba, sa isang atleta, sa isang manlalaro, sa isang academic achiever, so meron silang disiplina sa pag-aaral, sa pag-study, sa pag-review. And then sa mga physical activities naman, meron silang tinatawag na routine na ginagawa nila. So they have this discipline sa pagkain, discipline sa workouts, and so on. So sa ating spiritual life mga kasembreros ay dapat din po tayo magkaroon ng spiritual discipline. So engage in daily spiritual practices such as prayer or meditation or devotion mga kasembreros. And yung mga practices na ito, hindi lamang sila makakatulong na mag-connect sa ating inner self, but also reinforce the values na yung atin pong kinatatayuan or we stand on mga kasembreros.
So, we should keep our foundation spiritually grounded. So, si Rocky ka ba o si Sandy? Siyempre, si Rocky tayo mga kasembreros, no? Matibay na muog natin ang Diyos, and we base our principle, our values mga kasembreros sa Holy Scripture ng Panginoon, na after we hear, we listen to God's word, we apply, no, we implement mga kasembreros. Hindi lamang siya narinig natin sa kaliwang tenga tapos lumabas sa kanang tenga. So dapat may application, kasi nga yun yung wise man, matalinong tao na kinoconsider ng Panginoon kapag tayo po ay ginagawa natin yung salita ng Panginoon. Alright, so now po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, the source of our faith and foundation, Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.